Sa wakas, simula na ang panibagong yugto ng Gilas Pilipinas. Hopefully this time mas maging maayos na. And perfect situation to para sa team. Sa simulang simula pa lang, magkakaroon na agad sila ng chance para makapaghanda at ma-integrate yung sistema. And of course, hindi dapat minamaliit ang mga kalaban kahit sino pa yan. We don't have to expect a big lead or malaking pagkapanalo. Kasi itong mga unang laro na to, talagang ang focus dito is ma-integrate yung habits and yung sistema sa team. We shouldn't expect too much yet. The keyword is yet kasi literally unang laro pa lang to. Anyway, nagsimula ang laro na maganda para sa Gilas Pilipinas. Solid 9-0 start. Kung makikita natin dito, first possession, triangle offense, pass to the wing, corner field si Scotty, pinasa sa corner ni Dwight Ramos instead sa top. So, corner option to, ang mangyayari, magsiset ng pick si Kai, magbabanana cut si Dwight Ramos, and then after nun, magpa-flash si Kai dito, and then 2-man game. So, nagbanana cut si Dwight Ramos, binigay kay Scotty, so pinasa ni Scotty ulit sa tuktok. So, ang option dito, it's either a step-up screen or elbow entry para kay Justin Brownlee. So, nag-elbow entry sila, Calvin Optana, then cuts through, magsiset siya ng pin down screen for Dwight Ramos para sa dribble handoff, zoom action. Pero dahil nag-go over yung bantay ni Optana kay Brownlee, nagkaroon ng space si Optana para kumat papunta right to the basket. So kung makikita natin si Justin Brownlee magre-reverse pivot, nahanap niya si Optana wide open sa cut. Grabe yung ball movement. Sa isang possession, nakailang pasa sila doon. Okay, so sa play na to, triangle offense pa rin. Pine-pressure si Scotty and wala siyang angle na ma-wing entry dito. So ang mangyayari dyan is papasa niya kay Brownlee, magkakaroon sila ng center opposite option. So pass to Brownlee, mag-fill ng spot si Dwight Ramos, corner option kay Scotty Thompson, banana cut si Dwight Ramos, and then 2-man game na with Scotty. Kita nyo si Kai Soto, tinuturo pa kay Optana na dapat nandito si Optana para sa step-up screen or sa elbow entry, kagaya ng play kanina. Pero kung makikita natin, nag-go under yung tao ni Scotty, so wide open 3-pointer to para kay Thompson. And dito sa play na to, nagtakbo Gilas ng aking paboritong pressure release play sa triangle, wing reverse. Kung makikita natin, pass to Dwight Ramos. So, paano nangyari yon? Okay? So, sa triangle kasi, di ba, usually, 2 guard front yan, Scotty, and then another guard, and then meron tayong wing entry dito. Di ba? Pagkapasa sa wing entry, si Scotty magko-corner fill. Tsaka ka ngayon makakabuo ng triangle. So ngayon, ang ginagawa ng mga ibang kalaban, dine-deny kagad nila yung wing entry. So ang pressure release doon, ibibigay kagad sa big man, sa center, and then magka-cut ngayon si wing papunta sa basket. Kaya siya wing reverse. Kasi if ever lang na hindi papasa to, ang mangyayari dyan, pupunta si Dwight Ramos sa weak side corner and si Scotty Thompson magjujuk yan. And then sila yung magtutuman game ni Kai Soto dito. Kaya siya wing reverse. Makikita natin, grabe ulit yung ball movement. And optimized yung skill set ni Kai Soto sa triangle. Nag-aala Pau Gasol. And right after that 9-0 run, tumayout ang Hong Kong. And nag-zone kagad sila, 2-3 zone to be specific. Nag-struggle ang Gilas for a few possessions. Makikita natin dito, medyo nahirapan silang butasin yung zone. Pilit nilang pinapasok sa ilalim. And hindi ganun umiikot yung bola from side to side for a few possessions. Pero kung makikita natin dito, nakabutas ang Gilas of the offensive rebound, which is isa rin sa mga weaknesses ng zone defense. Makikita natin again, 1-3-1 formation. Kay Justin Brownlee, dumrive sa gitna, nakapag-draw siya ng extra defender, leaving Malonzo wide open. 2 versus 1 to, dalawang binabantayan ng Hong Kong player na to. So if kung mag-help to rito, mag-rotate, meron ka extra pass. Kung ito ang magro-rotate dito, babalik siya late na. And kailangan ma-shoot ng Gilas yung mga ganitong tira kasi hindi sila tatantanan ng Hong Kong talaga sa 2-3 zone kung hindi nila ma-shoot yung mga ganitong tira. Dito naman sa play na to again, pambutas ng zone. Okay, Carl Tamayo, unang tumanggap sa inbound, hand back to Chris Newsome, nag-flash gitna si KQ. And merong pin down for Malonzo. So ngayon, syempre, magko-commit tong tao ni Malonzo, mag-go over sa screen yan. And dahil magka-flash dito si Kevin Kiambao sa gitna, magko-commit ngayon yung nasa gitnang defender. So, anong open dito? Tama kayo. Yung slip ng pin down ni Carl Tamayo. Nag-flash sa gitna, nice bounce pass, wide open. Dito naman, Brownlee on the move, he attacked the gap of the zone defense. Now, this is a 2 versus 1. So, binigay niya kay Kai Soto sa ilalim and walang makamatch kay Kai Soto sa ilalim. Again, dito, despite the zone, nag-triangle offense ng Gilas Pilipinas. So, that's the triangle. Okay? Wing, corner, and then
poste. So, pinasa ni Dwight Ramos, pass to the top, Calvin Aftana, Justin Brownlee, pinch post. Okay? So, usually, hina-handoff talaga yan, cut through, 2-man game. Pero ang ginawa ni Justin Brownlee, nag-fake handoff siya para diretso siya ng gitna ng zone defense. And again, kagaya nung kanina, dalawa binabantayan nung big man dahil sa paint penetration. So, pwedeng i-alley-oop yan ni Brownlee kay Kai Sotto. Pero in this case, mas okay na naitira niya kasi nandito na siya sa spot niya. Kung mapapansin nyo yung weak side corner ng zone, nag-help yan, nagtatag ng big man. So, meron kang shooter dito. Kung shooter, yun nasa corner. Pero in this case, okay na nailagay mo yung bola kay Brownlee sa gitna ng zone defense. Second half, simula ng second half, actually naumay na ako sa zone ng Hong Kong. Ano to? Inter-barangay. PBA, Magnolia versus San Miguel. Anyway, parang Gilas Pilipinas na umay na rin. Interesting strategy by Gilas here. Nilagay nila si Scottie Thompson sa gitna ng zone instead of a big man. So, basically, meron silang point guard sa gitna ng zone defense. Kung makikita natin dito, okay, nice pocket pass by Dwight Ramos to Scottie Thompson. And now, meron kang Kai Sotto sa ilalim na nagko-command ng atensyon. And since meron kang Scottie Thompson dito sa tuktok, okay, Duncan Reid has to commit. So, dahil 3 yan, okay, ngayon, 2 versus 1 to. Okay, and ang ginawa ni Brownlee, lumayo siya sa help defense. Next slide siya, papunta sa corner, and Scottie found him. Pero naka-recover ang tao, so Brownlee drove to the basket, and kung makikita niyo si Scottie Thompson, pagkabitaw ng pasa, okay, naka-instill na. Ito yung sinasabi kong habits na we shouldn't overreact muna kasi habits talagang ini-install dito. Kung makikita natin yung mga Hinebra boys, tignan lang natin ang mabuti si Scottie at si Brownlee, okay? Scottie, nakakuha ng bola, anong ginawa ni Brownlee? Nag-slide, papunta sa corner. Scottie, pumasa, nakuha ni Brownlee. Anong unang ginawa ni Scottie? Pumunta sa open spot ng court dito. Yun yung mga habits na sinasabi ko na talagang dapat ma-install muna. And that takes time. Hindi dapat minamadali. So kung yung mga first few games ng Gilas medyo rusty, expect natin na after a few months, makikita na natin na lahat sila ganyan. Pass and cut, mabilis mag-decide, mabilis magpatakbo ng opensa. And kung makikita natin again, pinagpatuloy nila yung strategy na yan throughout the second half. Justin Brownlee, pinasa ko Scottie Thompson sa gitna. Now, nag-collapse ang defense. So, 4 na Hong Kong players ang nasa paint. You have Kai Sotto, okay, reading nakaabang, tamang abang lang, and you have Dwight Ramos spotting up sa corner. So, basically, ang laki ng gap, okay? Malayong close out to for Hong Kong. Or, kailangan nila ng multiple bodies to prevent Kai Sotto from catching a lob. Nakita natin Scottie Thompson, nakita niya si Dwight Ramos, long close out, 3 points. And actually, si Scottie Thompson sa game na to, he finished with 9 assists. Mostly galing sa half na to, dahil do sa adjustment na ginawa ng Gilas. Dito off the inbounds, okay, Scottie Thompson sa gitna. Again, 2-3 zone by Hong Kong. Meron kang Kai Sotto sa dunker spot, gawin natin kulay blue ang Gilas. So ngayon, since meron kang Kai Sotto sa dunker spot and you have a Scottie Thompson exerting pressure, so dalawang pressure yan. Isa galing sa baseline, isa galing sa gitna. So ang laki ng pressure na nabibigay kay Duncan Reid. So ang nangyari dito, nag-commit si Duncan Reid kay Scottie Thompson. And ito, hindi siya nakapag-tag kasi you have a Justin Brownlee here na nagsa-spot up na shooter. So makikita natin, pagkadala ng bola kay Scottie sa gitna, easy lob pass to Kai Sotto. And walang contest kasi 7-3 Walang makaka-matchup. And dito naman again, 2-3 zone. Scottie Thompson naman with the ball sa tuktok. Nag-set ng pick si Justin Brownlee. So meron ka ngayong gap between 2 Hong Kong players. So pag drive dito, diretso gitna si Scottie Thompson para ma-breakdown yung depensa ng Hong Kong. Okay, pag drive ni Scottie, makikita natin, nag-slide si Jamie Malonzo papunta sa weak side corner. Scottie Thompson, skip pass. 3 points, pasok. And actually, no fourth quarter, nagbukas na yung floodgates at tuluyan nang lumaki ang lamang ng Gilas. Pero gusto ko lang ipakita talaga tong play na to. Elbow entry kay Carl Tamayo. Pass and cut, Justin Brownlee nag-set ng pin down for Kevin Kiambao na magli-lift. The defender went under or nagkaroon rather ng miscommunication. Nag-switch sila pero late na. Long close out. Kevin Kiambao, movement 3. Ano yun, natapos ang laro sa score na 64-94, 30-point lead para sa Gilas Pilipinas. Ang pinakagusto ko statistics sa laro na to, 33 assists ang Gilas on 37 made field goals. So kung gagamitan natin ng calculator at i-compute natin, gagawin natin percentage para mas maganda tignan.
89% ng field goals ng Gilas Pilipinas sa larong to assisted.